Ikawalo ng Agosto 2020. Welcome po muli dito sa ating Katipunan Channel. Ako po si RJ Javellana Jr. Welcome po kayong lahat dito sa Talakayang Bayan. Si Butch Valdez po. Magandang gabi po. Toti Casino, 18, hindi ka 8. Oh, 18. Parang perpetual ah. Yan po yung ating alam mo kasi po, normally, kumakain kami ng dinner after this program. Oh, pero ang ginawa po namin, medyo nagutom tayo. No? Kumain kami before this program. Kanya medyo nahuli tayo ngayon. At nape-perpetual din si Mahirap na pong i-isolate ang ating mga sarili pag chibugan. Dapat lagi tayong present. Pero alam niyo po, kahapon, grabe po. Lahat na lang, sandatang lakas ng Pilipinas, buong gobyerno, mga chismosa, mga walang alam sa politika, talaga nga naman kinabahan po dahil sa isang tao. Itong tao na ito ang tagapagsalita ng ating Pangulo na nagsabi nitong perpetual isolation. Ano po? Bukod sa marami tayong problema sa ating bayan, palagay ko itong si Harry Roque na ito magiging perpetual. Ang sakit ng ulo ng presidente kapag hindi niya isinuri itong mga binabanggit ng kanya spokesperson. Nakakahiya kasi nga, alam mo, kung ikaw ito sa tagapagsalita ng ating Pangulo, dapat maingat ang imong binibigkas na salitain. Kasi hindi lang ang taong bayan ang kinig, kundi buong daigdig. Wala namang hiyaya si Roque. Wala akong hiyaya. Wala nga eh. Alam mo kasi cute siya eh. Naging complicated ng konting problema. First of all, the term that you used, sabi niya figure of speech, no? Okay lang, pero naging komplikado because nagkaroon ng rumors, I don't know kung ano yung sanggali yung rumors, na may nangyari sa presidente. Marami. Yung mga iba pa sabi namatay daw ang presidente, inatake o kung ano-ano. No? Yung iba, nag-plano pumunta sa Singapore. Sa Singapore, tapos binalik. Maraming ganyan na rumors na lumalabas. No? Of course, towards the evening, no, lumabas na yung presidente para mag-meeting dito sa IATF. No? Nakita siya doon. Pero mukhang everybody seemed to notice that the president looked very tired and weary. No? At sa atin po, siyempre, alam natin na medyo mabigat itong schedule ng presidente, araw-araw, tapos hindi lang naman po yung COVID ang inaatupak, meron pang sa ekonomiya, marami pa sigurong mga ginagawang mga iba-iba pang mga meeting yan. No? At ako, nung nakita ko, sabi ko, he's very tired. No? Nung nakita ko siyang palakad doon sa conference room. Tapos, yung mga ganyang klaseng sitwasyon, dadagdagan mo pa ng perpetual isolation, no? Lumalaki yung mga haka-haka. Ang tuwang-tuwa yung mga oposisyon. Natural. Diba? Oo nga eh. Kala nila tataas na nila si Lugaw. Si Lugaw o si Vice President. Si fake Vice President na may kaso pa nga ngayon. Hindi mo nang malaman ano ba talaga yan. Talagang yan ba talaga ang pinili ng taong bayan o wala eh. Talagang gulo ang mayayari nito eh. Kaya ang panawagan po namin dito, kung minahon naman kayo, Mr. Roque, kung di mo alam sinasabi mo, tumahimik ka na lang. Pero in fairness kay Mr. Perpetual, Mr. Perpetual ang tawag natin sa kanya ngayon. Ang sabi niya, the president is in perpetual isolation because no one can come close to him. Ito yung period na medyo nagtatanungan na yung mga tao na, asan ba? Ano ba nangyayari? Di ba? Yun ang medyo explanation. Di ba? Tayo, alam na natin, medyo palusot yun. Pero pabayaan natin lumusot. Di ba?
Hindi naman malayo. Hindi pwede lumusot. Kasi talagang maraming mga haka-haka lumabas bigla na lang. Dinumog yung social media na kung ano, na kailangan palitan na, bantayan na si Lugaw, at baka may gawin masama sa kanya. Iumpisa na kagad dito yung angat ng kay Vice President bilang Pangulo. Ang dami. Isi-secure na nila si Robredo dahil siya nang susunod. Siya nang susunod. Talagang pinaghahandaan na. Kaya nga, nag-ibibigay ng ibang senyales. Ito naman si Bongo. Alam mo naman si Bongo, di ba? Kumuha ng short video, no? To the rescue siya dun sa May I Picture the President, di ba? Gumaganon din, di ba? Kaya perpetual, ano yun eh? Anong tawag doon? Perpetual selfie boy. Perpetual photo bomber. Anyway. Perpetual Anyway, pero ito pong perpetual, hindi lang naman yung ginagawa itong issue ito di ba? Ang sabi natin, perpetual problems. Sino nyo po ang mangyayari? Alam na natin talagang perpetual problem, itong sakit. Hindi po aalis yung COVID. Meron po tayong, maski na meron pong vaccine dyan, hindi po aalis yung COVID. At meron tapos mag-mutate pa yan sa ibang klaseng COVID. No? Kasi yung COVID mismo, galing pa po yan dun sa SARS, sa bird flu. Galing pa yun doon. Natatandaan nyo po yan, di ba? At nag-mutate and naging COVID-19 and it will move on and move on. Yun yung perpetual, palagay ko. Tapos itong vaccines na linalabas, mga iba, vaccine pang 3 buwan, no? At yung sabi sa Russia, hanggang 2 taon, yung mga ganyan. Pero still, hindi permanente. Hindi ka paudad ng bakuna mo sa polio, ganyan, di ba? Medyo permanente yan. Pero yung vaccine na linalabas nila ngayon, hindi permanente. Why? Because COVID and the sickness mutates and continues. That's one problem na perpetual. Yung isa pang perpetual natin, ito pong mga nasa kabinete. Hindi naman natin sinisingle out si Harry Roque. Ang talagang sa akin pong mas mabibigat na nasa kabineteng perpetual problems ay itong po sila Sunny Dominguez, Medjaldea, Cusi, sino pa ba yung mga nandyan nasa economic, tsaka yung mga ibang nasa gobyerno na sangkot sa katiwalian. Ito sila Dulay sa BIR, si Morales, tsaka yung buong sa PhilHealth, napakalaki ng kinuha nila, 160 billion na yata pero hindi pa kabuuan yon, no? So yan pong talagang perpetual, isa sa mga perpetual. Pero isa pang mabigat na nakakasiguro tayo perpetual problem ay itong pong sinasabi namin mga oligarko, no? Ito perpetual to. Bago pa pumasok si Digong, nandyan na yung problemang yan. Ginawa po yan ng mga problemang yan ni Corazon Aquino at ni Fidel Ramos, tapos si Gloria Macapagal Arroyo, tsaka si Noynoy hanggang ngayon, no? At kung hindi gagawin ni Presidente Duterte ang kinakailangan gawin sa lalong madaling panahon, no? Ay sigurado magiging perpetual problem yan hanggang sa mga anak natin, hanggang sa mga apo natin dadating yan. Kasi ang mga apo ng mga oligarko, siya naman ang magmamando sa mga apo ninyo. No? Ganyan po ang mangyayari dyan. No? Yan ang mga perpetual problems ng ating bansa. So, anong gagawin natin kung ganyan? No? Pero alam mo, Professor Butch, ang gusto kong sinabi ng Pangulo kahapon, yung tungkol kay DND, Secretary Lorenzana. Kung sakaling magbabakasyon siya, no? Kung sakaling pahinga, caretaker, Lorenzana. Secretary of National Defense. Ako, gusto ko yun. Hindi lang yun ang sinabi na. Ang pagkarinig ko ganito, first sabi na, it is my prerogative to go wherever I want to go. Yan. Okay? And if I'm going to go, sabi niya, I can leave people to as caretakers of government. Inumpisahan niya, si Medjaldea, pwede yan. Si Guevara, sabi niya ganyan. Tapos ito na lumabas.
si Secretary Delphine Lorenzana, DND. Dulo nga yan eh. Tapos yung pinakadulo, after him, pwede din sa military, sabi niya. He said that. Klarong-klaro, narinig ko, military. Ang tingin ko, sabi ko, yung mga huli, yun ang talagang seryoso siya. Game na, Mr. President! Game na! Pero inihintay ko, Leni Robredo, wala siya. Wala. Ito ang payag na sa taong bayan. So anything happening to him, if he goes out for the operation, for medical issues, ganyan-ganyan, no? Or pag ma-heart attack siya, or baka i-assassinate siya, at madalas natin pinag-uusapan yan. Parang itong mga ito, sa aking palagay, nasabihan na niya, no? Pag ganitong nangyari, ganitong Alam mo, Professor Toti, Professor Butch, inaabangan ko yung walang balita akong narinig dun sa mga nasa simbahan kung baka nagtirig na ng kandila kahapon eh. Inaabangan ko yung ganti, baka may misa na no? Baka may perpetual mass na sila na... Oo. Talaga nga naman ho, nabigo. Marami hong nabigo. Oo. Maraming nabulabog. Maraming nabulabog. Pati rin yung mga kaliwa, nabulabog din. Di ba, may mga enkwentro pa nangyari. Kahapon din, di ba? Kaya hindi natin matakasabay, nagkakaroon na ng higmagsikan mula sa kaliwa at sa kanan. Dahil nga, sa pahayag na ito. Kaya nga, Mr. Roque, huwag ka na basta-basta nagsasabi. Hindi ka cute. Akala mo, cute yung pinagsasabi mo. Nakakadagdag sa perpetual problems natin. Kung ako ang presidente, resign. Palitan na. Sino? Ito si Roque. Perpetual boy. Kasi nga mali nga yung kanyang salita eh. Hindi porke pwede siya mag-isip ng kanyang... Alam mo pa, ang nakadagdag pa niyan, nakita pa doon sa isang balita, si Secretary Locsin, na tinatanggap niya yung mga galing Lebanon. Pero nakuha lang din yung maikli lang at namakita na luluha siya. At sinasabi ng papasalas Pangulo na patigil siya at matagal niya bago nabawi niya. Maraming sabi, ano nangyari? Patay ng ba siya, no? Sabi ni Locsin. Teodoro? Pati nagsasalita siya. Sabi niya lang, bakit ba napatigil ito at bigla na lang nung nasabi yung pangalan ni Duterte na napatigil siya. Isipin mo yung nilika ni Roque na yan. Kaya nga nagkakaroon na nga ng spekulasyon. Tapos, may lumabas pa ng mga balita. Meron ng private jet. Baka naman bahagi ng destabilisasyon niyang Roque na yan na nagbibigay ng, di ba, ng senyales, ng espasyo, oportunidad. Delikado yun. Delikado. Kung sa matter of national security, mali ang ginawa ni Roque. Buti wala siya sa China. I think it was ill-advised. Sabihin na natin, may rumor na pumunta siya sa Singapore para magpagamot o kung ano man ang gagawin niya doon. Ano ba naman, pwede ba naman sabihin sa bansang Pilipinas yan eh. Baka lang itong mga ibang advisors niya, sasabihin, wag na lang nating sabihin yan. Baka jam nang galing yan eh. No? Actually, the people... Paranoid ba ang tawag doon? Oo. Minsan nangyari yan. Paranoid. Kay Tobacco. Nagkaroon siya dito ng parang FBR. Blood clot. At nagkaroon siya ng minor stroke. Tapos pinatingin sa doktor at siya talagang in-isolate pero hindi perpetual. In-isolate siya for a good 1 or 2 days at napakita siya na maayos siya at nagbigay pa siya ng thumbs up, yung kanyang signature thumbs up. Pero hindi siya nagsalita. Pero ibig sabihin, pinapakita niya na okay naman siya, meron na siyang minor injury dahil nga sa stress sa trabaho. Then, natural naman sa Pangulo ng isang bansa, talagang tatamakan ng stress. Na-stroke siya. At minsan nung pinansin siya, sa Makati Medical ito nangyari at pinakita siya nandun sa rooftop na nagpapahinga at maayos naman yung kulay niya. So kung gano'n sana pinapadali ng mensahe ng ang pinakamataas na pinuno ng Pangulo ng ating bansa ay nasa ligtas na kalagayan, kampante mamamaya. Okay lang yan. Kanya nga and this one, kung man meron siyang procedure, alam niyo yung procedure na sinabi niya, this is the other time, sinabi na niya yan eh. I went to China or sa China ba o sa Singapore, I had a procedure and this is what my
ailment. At sinabi na niya bakit nyo pa tinatago? You don't have to. Kasi pag tinago nyo, siguradong magkakaroon ng spekulasyon dahil meron magsasalita. May magsasamantala. Alam mo ba itong nangyari? No? Ayan. Huwag niyong kalimutan, Mr. Roque, na may mga oposisyon, may mga talaga nagtatangkang pumalit sa ating Pangulo. Kung gusto mo manatili ang order sa ating bansa, ingat-ingatan mo, binibitay mo salita sa publiko dahil lahat yan ay talagang binabasa ng mga magsasamantala at kung alam nila mag-take over, sila mismo mag-take over ng ating pamalan at dyan tayo maglalagay sa peligro. Saka Mr. Roque, huwag mo kalimutan, sinabi mo, challenge accepted. Bago ka maging spokesperson, ano yung in-accept mo na challenge? You will file a case. A plunder case against this perpetual oligarch sa tubig pa lang. Anong ginawa mo? Wala. Wala kang salita. Wala. Anong tawag? Wala kang balls. Hindi mo. Hindi. I'm sorry Mr. Spokesperson. Pero parang sanay ka dun sa language ng mga abogado Ano ba yun? Yung double speak? Hindi, yung perpetual. Perpetual, reclusion perpetua. Ayun. Reclusion. Abogado, hindi ba? Mali. Life sentence yun, life sentence. Habang buhay. Ito, yung ginawa niyang tatak, palagay ko po lahat ng magiging sa buong mundo. Yan ang tatak niya. Ito pa isang kilabot. Nagsabi siya na tuwan-tuwa daw siya 45.5% ang unemployment. Ayan. Yun. Alam mo, doon ako medyo na. Ayan. Ano ka ba? Sa akin, mas malaking impact sa akin yung investa yung perpetual isolation niya. Parang no? Parang hindi niya naintindihan. 27 million ba yun? Sabi niya, nagagalak siya. Nagagalak siya. Takin na mo, gago! Stupid! 45% lang daw ang unemployed, no? First of all, siyempre magdidebate kung gaano karami ba yung 45% na yan, di ba? You know, pag sinabi mong 45% unemployed, like malaki yan. Pag unemployed ka, walang trabaho. Ang apektado dyan, yung pamilya mo, right? Kung times 3, times 4. Kung sabihin mo, ang out of 100 million, ang iyong unemployed. Ang iyong iyong populasyon is 100 million, no? At that means ang iyong times 3 ang iyong workforce, no? Ang iyong workforce would be something like 30 million out of that. Ito yung workforce mo talaga. Kung kalahati niyan, 45 or 15 million, yung 15 million na you have to multiply by 5. No? Ganyan karami ang nagugutom. No? Paano ka naman magagalak? No? Mumurahin ka ng mga manggagawa. How can you be happy? No? How can you be happy that is was the case? No? Sigurado, pati na yung mga kabataan, kasi mga membro ng pamilya, gutom yan. No? So you're talking really of maybe 60%, 70% of the whole population. No? Yung sinasabi mong nakakagalak na 45%. Ito pa ang rason niya. Kasi nga sa lockdown, inaasahan niya 100%. Anong klaseng logic yun? Pare, ibig sabihin yan, aray ko. Akala mo nakabuti pa yung lockdown na dapat daw sa lockdown, 100% daw unemployed. Palagay ko, anong klaseng pag-iisip yan? Palagay ko, paborito niya si hindi ba niya alam na si Senator Enrile. Alam mo kung bakit? Gusto ko, happy ka. Hindi ba niya alam na lahat ng negosyo, yung public utilities gumagana yan kahit papaano, maski may lockdown. Hindi ba niya alam, lahat ng mga hospital gumagana maski may lockdown. Anong klaseng rason yun? Sabi, akala niya lahat tigil. Ang kaba ko, kung hindi lang siya kasi spokesman, no? Tanga-tanga. Ano yan, whatever he says affects the people, the general public. Not only that, baka pag nag-usap siya ng presidente, sinasabi niya sa presidente,
Kailangan happy tayo, 45% lang ang unemployed, Mr. President. Ang galing mo, Mr. President, 45% lang. Yan ang masama, di ba? Ang kasabihan nga, di ba, yung perception kills. Yes. Spokesperson ka. Tapos ganyan yung imahe na gusto mong, yung mensahe mo, ganyan. Lumalabas mo, katang-tanga. Palagay ko, Panelo, pasok! Panelo, pasok! Di ba? Panelo, mabuti pa si Panelo Hindi, ayoko mabigla-bigla dyan sa ganyan. Mas mabuti na yung kino-correct natin. No? At sana hindi na mauulit kasi it causes destabilization and confusion and it misleads the public. And your responsibility is a spokesman, no? Spokesperson of the president. So anything that comes out of you, no, is actually the position of the president. That he is happy that it is only 45% no unemployment. Hindi pwede yan, Mr. Professor Butch, nung nabasa kaya ni Pangulong Duterte yun o narinig niya yung perpetual isolation yun, namura niya kaya si Roque? Namura niya kaya yun? Oo, nakadroga na kayo Pangulo. Hindi na, kung nasa Singapore siya, sabi niya, balik tayo! Bilis! Kung ano-anong sinasabi ba? Mas mapapabilis yata, di ba? Hindi, ako tingin ko parang paing eh. Hindi nakakatuwa. But on the serious vein, itong binuksan natin, ito sabi ng Presidente, ang binibigyan ko talagang pansin na si Delfin Lorenzana at saka ang military. Sa palagay mo, dahil niya sinasabi to, hindi naman pwedeng hindi na nila pinag-uusapan ito. Ibig sabihin, meron na yang nabubuo plano. Meron na yang plan A, plan B, plan C, ganyan. May simulation na yan. No? And I would think there is going to be if ever, a turnover of leadership in accordance with what the people want, not what Leni Robredo wants, not what the Yellow Tards want, not what the communists want, but what the people want. Sabi nila, ang constitutional transfer daw dapat kay Leni. Okay, yun ang sabi nila, constitutional. Ang inaano nila, they are banking on, I think, even if they know that the people don't want her, they know that. They are banking na ipipilitin ng Kano na maging constitutional. Alam nyo, mali kayong mga kaliwa at mali kayong mga yellow tards. Yan pipilitin ng Kano if they see that the people like that. But if they see that the people don't like it, hindi ka pipiliin. Babagsak ka pa nila. No? And that is the way the Kano operates. No? They will first look at where the people are for. As of now, rightly or wrongly, no? Deserved or not deserved, the president's popularity rating is 83%. And the whole of the military is behind that 83% and the president. Anything happening to him, they will not make you, Ms. Leni Robredo, or the Yellow Tards back into power. The many people that are behind Duterte will rather die first than allow Noy Noy and his caboodle and his mafia to get back into power. Alam mo, mababalik tayo sa kasaysayan na nakaraan ng panahon nung tinanggal nga si Pangulong Marcos at sinasabi yung constitutionality, no? Dahil nga nung panahon nung 1986, ang nakatadang sa Aligang Batas yung 1973, at ang tamang bilang nun ay ang COMELEC. At lumalabas nga na panalo nga si Pangulong Marcos. Kaya lang, dahil nga doon sa people power, doon sa EDSA,
at yung walkout, ayaw i-honor kuno ng mga tao. Pero ang bumubuo lang ng Metro Manila, hindi yung buong Pilipinas. At tinanggap na lang nila yun, nagkaroon na tayo ng parang revolutionary government. Pero ganoon pa rin, ang pagkaangat ni Cory Aquino bilang Pangulo ay power grab ang basa ng mga mag-aaral. Ano? Punta naman tayo sa panahon ni Erap at kay Gloria Arroyo. Hindi rin sapat ang pag-angat ni Vice President Gloria Arroyo ay constitutional. Bakit? Kasi ang binigay nga ng sulat ni Angelo ni Erap na humingi siya ng leave of absence. Hindi yun kasi nakalagay sa saligang batas kung incapacitated na siya at magre-report ang buong kabinete. So, wala nagbigay ng report ang kabinete. Hindi, ang sulat niya, power grab talaga. Power grab. Bigla na lang inangat siya. At ang sabi sa haligang batas, kailangan isasubmit ng kabinete sa Kongreso para pumasa ng resolution para kilalanin ang pangalawang Pangulo bilang siya na. Pero sinorka. It was a coup. So, that's a second coup. Second coup. So, ibig sabihin, itong mga dalawang senaryo na bagamat gumagana ang saligang batas, hindi in-honor. Pero ganun pa man, sinabi ng Korte Suprema, makaraan ng mga ilang buwan na isampa na si Gloria Arroyo bilang Pangulo, na tama naman daw dahil meron daw impeachment proceeding. Pero hindi natapos yung impeachment. Pati nga yung ruling ng Supreme Court, kaduda na rin. Kaya wala na tayong nirespeto sa ngayon na itong saligang batas is running. Hindi nga, yung si Davide, yung Davide, yung sumumpa kay Gloria Macapagal Arroyo, he was the Supreme Court Chief Justice, Hilario Davide. Pinasumpa niya si Gloria as President because she was the Vice President, okay? Pero, like you said, wala naman nangyari kay Erap. Hindi naman siya nagkasakit, nag-leave of absence lang. Ang sinabi ni Davide, pinasumpa niya to si Gloria, no? Because ang ginawa daw ni Erap ay constructive resignation. Yan term na yan na inimbento lang ni Davide, no? Isa pang gago yun. Was anti-constitutional. Ayun. Pero sa siyempre, dahil he did justice. Because he did that, pinotektahan ni Gloria si Davide nung panahon na ini-impeach si Davide dahil sa corruption sa Supreme Court. Yung anak niya kinover lahat ng construction ng Supreme Court. At napigil yung impeachment sa kanya. Yes. Tapos inintay hanggang retirement niya, ginawa siyang permanent ambassador sa United Nations. Yun ang reward niya. Yung anak ba ni Hilario yung naging governor? Yun ang hindi ko alam. Sa Cebu? Hindi. Tumakbo pero hindi nanalo. Hindi nanalo. Nanalo ba? One term. Pero hindi niya anak. Baka pamangkin lang ata. Yung Hilario? Siguro. Ewan ko lang. Hindi kaya I don't know the name of the son. Hindi kaya si Hilario Davide. Sino yung isa? Carpio. Saka ito, hindi kaya teacher ni Roque yan, yung mga yan. Ewan. Teacher ni Roque. Ni Roque. Ni Perpetual. Hindi yata. Kasi pare-pareho yung mentalidad. Hindi. Pero yun nga ang hirap dito sa ating mga abogado eh. Hindi naman tama yung ginagawa nila. Ginugulungan nila yung saligang batas. Hindi nila sinusundan. Pero akala mo sila na yung maalam na eh. Tayo tatlo, hindi naman tayo abogado. Hindi naman hindi natin basahin yung sulat. Pero ang gusto kong tutukan, yung unang executive order nung bagong kung revolutionary government yung magte-take over, halimbawa, bagong gobyerno, kasakit si presidente, caretaker. Ang memo number 1 dapat yan, tanggalin yung spokesperson. Palitan ka agad. Agad-agad. Pero dun sa pag-shift na yan, yung mga perpetual problems na hindi isa-isa yan. Yung kuryente, tubig, yan. Unang-una yung sakit, hindi natin malulutasan yan ng basta-basta, yung sakit. No? Yung kabinete, kayang natin lutasin yan. No? Pero yung ang tawag dito, yung mga oligarko, kaya din lutasin. Yes. Kanya lang, kailangan doon sa... Holistic dapat yan. Doon sa oligarko, no?
ang gagamitin natin dyan, yung saligang batas. Itong binabasa natin at pinapaliwanag natin sa ating mga Article 12. Please look at you Google it, Article 12 of the Philippine Constitution. National Economy. Meron Tagalog version, meron English version. Article 12, National Patrimony, National Economy and Patrimony. Alright? Section 17, 18, at 19. Yan pong mga sections na yan ang nagbibigay ng poder sa presidente na mag-declare ng state of emergency at akuin niya ang lahat ng mga public utilities at lahat pang mga ibang negosyo na merong national interest and security considerations. Pwede if there is a crisis. Panahon ng kagipitan. Right. Yan. Health crisis or economic crisis. Yan. Tayo, both. Today is health and economic crisis, Mr. President. No? If you don't know these sections, please look at it. Because it is very clear that we are in a crisis, probably the worst crisis we have faced in our history as a young nation. No? And if you do not declare that, you are in effect violating our own constitution by not declaring your state of emergency, by not taking over the utilities, no, to save the Filipino lives and to save the nation. No? Nandyan po, Section 17, 18, 19 of the Article 12 of our Constitution. Alam mo, nandiyan ka na rin lang. Ang gusto ko na rin ilatag dito sa ating talakayan, yung Republic Act 11357 o 11354 na sinasabi na to reduce electricity rates gamitin ang malampayan. That was signed in 2018 or 2019. Pero sa kasalukuyan, ang singil ng kuryente mataas pa rin. So bakit nawawala ngayon? Ibig sabihin, yung pakay ng batas na yon ay hindi natupad. Ngayon hindi natupad, dapat bawiin na, ibalik kung saan dapat yung malampayan. Kasi billion yun eh. Yung mga perpetual na kasabot ng mga oligarko, ang ginawa dyan sa malampaya, binago nga, malampaya pan. Hindi na gagamitin dyan sa energy development at para bumaba yung halaga ng kuryente. Kaya nga kung hindi nga nakababa, para parang pumasa na batas. Iba na. Iba na. Ibig sabihin yan, nung kay malampaya funds, kay wala, mataas pa rin ang sigil. Yeah, they're violating the law. Yeah. Right? The law is, the malampaya funds should be used for energy development projects. Kung magtatayo kang nuclear power plants, dyan mo kukunin. Pagtatayo ka ng hydroelectric, dyan mo kukunin. No? At yung mga iba pang energy development projects. Pero ang gustong gawin nitong mga oligarko, no? At ginawa, yung mga binayaran nilang kongresista, itinulak ito. Sabi nila, yan si Gatchalian sa Senado. Kunin natin yung pondong yan, no? Sa malampaya. Yan ang bibigay nyo sa oligarko para hindi na tataas ang halaga ng kuryente. Ibig sabihin, diretso na yan sa mga oligarko. No? Ano po yan? Pag nanakaw talaga yan. No? And right before our very eyes, even right before the eyes of the President, under the nose of the President, nagnanakaw sila billion yan. Daan bilyon. Daan bilyon. I tell you, sa kuryente na lang, ulitin ko po, ang kinokolekta sa atin itong mga oligarko, 1.5 trillion pesos a year. Minimum. 1.5 trillion. Hindi pa sila masaya dyan. Gusto pa nilang gamitin yung malampaya. Kukunin pa rin nila. Anong gusto? Ginagawa na nila. O ginagawa nila. Right under the nose of the President. Mr. President, you can see how urgent this request
that we are making is of you, because it is the demand of the people. It is the constitution that you need to follow. You declare a state of emergency on these public utilities. You take over and bring down the rates of electricity, water, telecommunication, mass transit system, hospitalization, and all the others. No? Yan po ang kakayanin nyo. And that is why nandyan po yan sa saligang batas. Pagdating po ng ganitong sitwasyon. May dagdag ko lang po, no? Itong usapin ng langis, meron tayong tinatawag na Oil Deregulation Law. Naging batas siya noong February 1998. So, itong Shell, nagtanggal na siya ng refinery dito sa Pilipinas. Bago lang. Bagong-bago lang. Ilang araw lang nakalipas. Sa panahon pa ng pandemya. So, anong ipinapakita nitong Dutch Royal Company? Royal Dutch Shell. Ganun sila katapang at kawalang paggalang sa kalagayan ng bansa. Anytime pwede mag-pull out. So, kung deregulated itong usapin na ito sa langis, ang laki ng dependence ng Pilipinas sa langis Palagi ko, isa yan sa mga dapat tignan ngayong pandemya ng ating presidente. Importante. But it makes it more critical, RG. Lalo. It is even more critical, no? When they leave, like you said, wala tayong langis. Opo. Pero kung noon pa natin pinaandar yung nuclear power plant natin, hindi masyadong mabibigatan tayo dyan. No? Pero totoo naman, yung mga yan, dayuhan yan. Wala silang pakialam sa buhay ng mga mamayang Pilipino. Pag nalugi sila, maski konti lang ang lugi, basta nalugi sila, alis na sila. No? At nakikita siguro nila na walang pupuntahan ngayon ang mga ekonomiya, pag tayo na rin nandyan, wala tayong pupuntahan kundi i-re-regulate natin ang fuel industry, re-regulate the energy sector in order for us to survive. Nakikita na yan. Very strategic kasi. Lalo ngayon, sa panahon ng ang ating gobyerno ay pumapasok doon sa tinatawag na joint exploration. Ano ibig sabihin nito? Ang British, American, even the Chinese, nakikita nila na malaki ang potential ng natural resources natin dito sa energy. So, sa gitna ng sitwasyon ng pandemya, meron pa mga ganyang mga pangyayari. The more na dapat natin bigyan ng halaga ito. Kaso nasa harapan ng mga negosasyon, ayan, Department of Energy, ano nga sa mo kay Secretary Cusi, hindi nga niya mabigyan ng payo ang presidente na, Mr. President, hirap na yung mga kababayan natin sa pagbabayad ng kuryente at iba pang mga gastusin. Alam mo mali dyan. Kasi nga binigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng kanya-kanya mga pwede mga ilagay sa kagawaran. Gobyerno. Hindi lang sa secretary level, hindi lang sa undersecretary, hindi lang sa assistant, hanggang director. Kaya nga yung mga nilalagay dyan, hindi mga marurunong. Kung yung mga nandyan na... Hindi marurunong, gagaling makipag-deal yun na nga, pero hindi marunong para sa mga pang-sarili. Perpetual nga yung mga dealing nila Diba? Ang posisyon, yung sinasabing public servant o yung lingkod bayan, naging perpetual na yung mentalidad. Pag nakaapak sa loob ng gobyerno, iba na yung inaatupag. Perpetual na. Walang promotion. Walang promotion nga. Hindi ba ganun na nangyayari? Yung professionalismo, iba yung na-professionalize. Hindi na nila na-professionalize ang gobyerno. Isa pang perpetual yung corruption. Yan. Corruption. No? Yan ang isa pang perpetual. No? Kasi bawat pangulo mo po, tinatanggal nila mga... Kaya kailangan talaga ng presidente magpahinga. Kahit pa, biro mo yan. Sino ba namang 150 billion, PhilHealth pa lang? Yung oil smuggling pa lang, napakalaki rin. Talagang ng presidente, ano ba ang nangyayari? Kaya, hindi kakayanin. Ibang klase. Hindi, talaga kailangan tanggalin na lahat. Mali ang pagkagawa nung kay Cory. Yung professionalism ng gobyerno talagang binasura. Kaya nga dapat panahon nga ni Pangulong Marcos, kaya nga tinatag yung Development Academy ng Philippines at lahat itong mga
aralin ito yung National Defense College, para maging professional sa itong mga career. Pero yan nangyayari, nawala yan kasi nga, puro mga, nung lumuklong na si Cory, ang ginawa niya, lahat ito puro mga Manok ni Marcos, resign yan, ako papalit. Yung mga pumalit, mga pulpul, mga magnanakaw din. Kasama na dyan si Ramos. Ang si Ramos, isa sa mga pinakakurap yan. Siya ang nanira ng ekonomiya ng Pilipinas. No? Yung kanyang mga deregulation, tsaka mga EPIRA, yung mga yan. No? Tsaka yung mga VAT, siya yan eh. No? Kanya napakalaking kasalanan yan. Sabi ko nga sayang, ulianin na yata. He might not be able to stand trial. Ewan ko ba, bakit hanggang ngayon marami pa rin mga naniniwala dyan sa dilaw na yan. Kay Cory, marami pa rin naniniwala, bakit pa rin na, wala pa rin, hindi naman kailangan natin si Bongbong Marcos, pero si Pangulong Apo Marcos, Ferdinand Marcos, talagang itatag yan na malakas na bansa. Pero ngayon, nasa na tayo, lumagana pa ang korupsyon. Kasi sabi nila na, corrupt itong si Marcos, samantalang ito mas sahol pa sa korupsyon ni Marcos noon kaysa ngayon, mas masahol pa ngayon. Alam ba ng mga tao na nung panahon ni Marcos, there was no such thing as pork barrel? Hindi. Nag-umpisa yung pork barrel na yan kay Corazon Aquino. Para saan ba yun? Bakit ba inutos ng gobyernong Aquino, ni Cory Aquino, kasi nga, sabi na bigyan ng pondo ang mga kongresista? Alam mo magkano? 75 million pesos a year. Kada congressman. Kada congressman. Kung tinatanggap. Ibig sabihin, 200. Kung meron akong ganung pondo sa aking disposition, sa aking kamay, kung saan ko magagamit ito, kahit anong batas na nais na ipasa ng palasyo at ng mga oligarko. Bigay. Yes! Perpetual yung boss, perpetual yung di ba? Yung saludo. Yeah. Di ba? Yan ang problema natin. Dapat basurahin na rin 1987 Constitution. Tignan mo, ano ba ang koneksyon ng mga mambabatas? Bakit kinakailangan ng mga pork barrel na yan? Ang trabaho lang naman nila, mag-akda ng batas. At ihiwala yung sarili nila doon sa disposisyon ng mga proyekto. Kanya nga dapat. Ang ginawa ni Cory, binigyan ng 75 million. Pang ano yan pang projects yan suhol yan. Kanya nga. Suhol. So sasabihin, ano yung project? Meron kaming ganito na project din, magtatayo kami ng palengke dyan, ganyan. Pero ang cost ng palengke, sabihin natin 7 million. Pero yung balanse, bubulsa ko na. 14 million. Ganyan ang nangyayari. No? Palaki na palaki. Ngayon, wala nang accounting yan. No? Basta ibubulsan na lang nila yung pork barrel. Ang lower house na kongresista tumatanggap pork barrel 75 million pesos a year. Ang Senado 200 million pesos a year. Kaya pala ang lakas ng loob ng Senado. Ito na. Ang Senado, sa panahon ng pandemya, lilikha ng bagong gusali. Diyan sa BGC, ang halaga original, 5 million. Naging 9 billion. At pwede para umabot ng 15 billion. Wow. At matapang na sinasabi ng mga ibang senador, sagot namin ang kalahati dyan. Yeah. Sa panahon ng pandemya. Isipin mo yun. Ganun po kakakapal ng mukha. Hindi naman po pera nila yan. Pera yan galing sa buwis ng taong bayan. Yan po ang totoo niyan. Isipin mo, tatayo mo yung building na yun sa halagang mula 5, naging 9, pwede pang maging 15. Yung portion ng kanilang pork barrel, yun ang ilalagay nila dyan sa proyektong yan. Hindi. Uwasan ng budget. Hindi ko alam. Pero matapang na sinasabi nila na kalahati dyan, ay sasagutin namin. Hindi natin alam kung saan uhugutin yun. Paano? Hindi na sa pork barrel na nakuha yan. Ay sigurado marami. Sa oligarko na gusto po. Imaginin mo, senador ka na, commissioner ka pa. Yes. Kung matindi. Matindi talaga. Yan ang perpetual problem. Walang tigil, walang hangganan. Tuloy-tuloy ang problema natin. Hanggang talagang palitan na natin itong klaseng saligang batas at palitan natin itong klaseng pamalaan. Alam mo, dapat may pag-asa pa po no? At dahil mayroon tayong solusyon na sinasabi. Pero talagang matindi ang ating problema ngayon. Problema natin sa lahat-lahat ng bagay. Meron pa po ako naalala mga profesor na salitang perpetual.
Kapal ng mukha. Sa panunto, si Duque. Naku, perpetual ang kapal ng mukha. Ay, dinudumog na kaliwat kanan. Hindi lang kaliwat kanan, pati may tadyak pa, andyan pa. Palibasa yung kapatid niya, ay kaklase ni Pangulong Duterte. Ganyan ba? Oo, yung kumakalat. Yung kapatid, yung nakakatandang kapatid ni Duque, ay kaklase niya sa San Beda sa loob. Duque. Sounds like Roque. Mag-resign kaya siya dahil dyan sa perpetual. Duque Duterte, yan. Tapos meron pa sila. Sounds like, di ba? Meron pang pamangkin si Duque na nagtatrabaho na director sa PhilHealth. Alam ko na ang Director sa PhilHealth, pamangkin ni Duque. Saka si Duque, tahimik siya sa PhilHealth, chairman siya. Ayun. Kaya nga maraming ano. At nalaman ko, alam sa Vera Files. Palagay ko ang gagawin ng presidente ngayon. Marami siyang i-isolate. Marami siyang i-isolate. Isa na dyan siguro dapat itong si Roque. Oo. Marami siyang madadala. Kailangan eh. Kailangan He's got natin. to do it. Now, does he have the intellectual capacity and the moral courage to do it? That remains to be seen. No? Kasi if he's not going to act and things get worse, no? there might be a new government, but it might not include him. No? Sana kasama pa rin siya para kasama siya sa pagpapaayos ng ating bansa. Pero kung hindi niya gagawin ang kinakailangan niyang gawin ngayon, no? Baka pag nagbagong gobyerno ay hindi siya kasama, hindi makakredit sa kanya ang pag-unlad ng ating bansa. Mr. President, hindi kami kalaban ninyo. Kakampi mo kami. Kami talaga nasa likod ninyo. Ang kalaban niyo po, yung mga oligarko nandiyan sa Alam paligid mo, mo. isa pang mga professor, isa pang perpetual kay Mr. President na naisip ko. Buti na lang. Yung Russia saka China. Ayun. Yung friendship, nandyan. Kung wala yan, itong mga Central Intelligence Agency at mga bata, mga tuta ng mga kudeta kaliwat kanan yan ngayon. Di ba? Malakas yung suporta sa kanya, kaya hindi makaporma. Di ba? Buti na lang. Pero kaya nga malalim sila. Yan ang kaibahan ng sitwasyon ni Marcos. Kaya nga malalim sila sa zona. Ayokong magkaroon ng mga militar ng Amerika dyan sa Subic. Yan. Yan talaga matapang na sinabi. Di lang yun. Ito na zona. Alam mo, dati kasi, yung militar, kayang-kayang pasukan ng CIA. Kasi lahat ng armas natin galing sa Amerika. Sa training. No? Pero ngayon po, hindi na ganyan. Marami tayong armas na binibigay ng China at ng Russia at ng US. Ayaw naman pahuli ng US. Ang nakakatawa daw, ganito, yung sa China nagbigay 20,000 daw na arms. No? Yung Russia daw nagbigay ng 5,000 Kalashnikov. No? Yung Amerika nagbigay daw ng Armalite na 5,000. Pero yung Amerika daw, hindi pumuputok. Walang firing pin. Tsaka, mukhang second hand. Yung mga China tsaka Russia, ngayon, nakikita ito siyempre ng ating kasundaluhan. Di ba? Our military sees this and sees how inferior quality of arms are being given to us by the United States. And tayo naman, bumibili naman tayo, hindi naman bigay yan eh, no? Sinasabi babayaran natin yan at meron tayong terms sa China tsaka pero tama yung sabi mo. Ang wala si Marcos noon, ang relasyon ng China tsaka Russia sa presidente natin. Kasi ang China at Russia nung panahon ni Marcos, mahihina pa. Ngayon lang lumakas yan eh. Matanong kita, Professor Butch, kung magtatag itong mga oligarko ng military defense bill, dapat sila ang maging mismo mag-manufacture nito. Ng ano?
ng armas? Hindi, ng barko. Yes. Kakayanin ba ng Pilipino yan? Yes. Gumawa tayo ng shipbuilding. Yes. Kasi nga, dapat ang ating pamalaan, dapat patibayin at palakasin ang ating hukbong sandatan sa karagatan at hukbong sandatan sa hipapawid. Right. Kasi nga, tayo nga, puro isla nga tayo. Yung power natin. We have to bring up, we have to expand our navies. We have the technology to manufacture, to go into shipbuilding. All you need to do is have a steel industry. Okay. Gawaan ng bakal. Hindi ganun sa aeroplano. Ganyan din sa aeroplano. Sabihin na natin, pero yan, pag gawaan ng bakal, yan, ang factory ng bakal ay isang factory na gumagawa pa ng ibang factory. No? Because all of them need okay. But for you to have a steel manufacturing, you must have power. Kuryente at very low cost. Na nuclear. Well, kung pwede, nuclear. Kasi yun ang pinaka-common sense. Yan ang nagpapababa ng halaga ng kuryente. So, madaling sabihin, kung ang KDP lang ang masusunod, ang aming hangarin lang para sa kapakanan ng ating bayan, para umunlad ang ating ekonomiya, kung itong mga oligarko, ang ating pamalan ay kuhain itong mga public utilities at sila namang mamahala. At itong oligarko ilagay sa mga industriya. Sa industriya katulad ng steel manufacturing. At ang kanilang kanegosyo ay gobyerno din para bilhin ang kanilang produkto. Hindi sila malulugi. Oo, hindi talaga Tapos, bibigyan natin ng mga trabaho ang ating mga mamayan, pagdadami ng mga marino, navy, tsaka yung mga mga piloto sa air. Kasi bilang bansa tayo na marami tayong isla, kailangan natin bantayin natin ang ating teritoryo. Alam niyo po, yung mga engineers natin, ang dami niyan that we're producing this, but they all go abroad. And they work in different factories and different industries. Pati na from nuclear power plants to steel manufacturing, to shipbuilding, to fertilizer, aeronautics. Andyan po lahat ng mga engineers natin. Yeah. No? Ang dali-dali po, pag nagkaroon tayo ng kakayanan, bakit po hindi sila babalik dito kung ang sweldo nila dito kasi taas ng sweldo nila doon? Kaya may pag-asa kung gano'n lang mag-isip itong pamalaan na to. At para matanggal itong makurakot, hanggang secretary level lang ang appoint ng presidente. At lahat sa baba, professionally trained sila mag-aangat. May pag-asa pag makinig po sila sa amin tatlo. No? Sa pagpapatakbo ng gobyerno at pagpaplano ng ating ekonomiya. No? Okay. Teka, makakalipas tayo ng mga 50 minuto at mahigit. Siguro basahin muna natin itong mga sumubay sa programa natin. Ito nakaraang araw yung ating inaarap sa darating. Nanonood sa YouTube. Mula po ito kay George Wallace, Amerikano, no? Kailan kayo matututo yung action or inaction na kailangan makita nyo para maintindihan na ang politika ay di tumakbo para pagsinabihan kayo. Si Duterte, patapos ng termino, anyari. Duterte, Aquino, Ramos, etc. Trapo, for 30 plus years, trillions and trillions and trillions of taxes, nakita nyo bang paligid nyo? Di ninyo pa rin maintindihan. Revolution and takeover, nothing else or no hope. The COVID hoax that Duterte signed with the globalists have destroyed the country. Another 8 months, this country is done. Sobrang laki ng damage. Wala na itong recovery except ibenta sa international cabal and resources. Tapos na ang businesses. Bankrupt na. Sa tingin niyo ba may trabaho pa? Good luck sa inyo kung ayaw niyong umaklas. Alam mo, George Wallace, ikaw rin hindi ka nag-iisip eh. Kakasabi lang namin ngayon lang eh. Alam mo, ang aming... YouTube yata ito eh. Sa YouTube. Pero okay lang yan. Baka rin naman ito ni George Wallace for sure eh. Sinasunod ko rin sinasabi niya eh. Alam mo, Mr. Wallace, kung totoo pangalan mo, paraan namin dito, ililipat nga yung kakayanan pag may-ari ng public utility sa pamalaan. Ngayon, itong mga yaman itong oligarko ilalagay sa steel industry. At itong steel industry, gagawin nila mga bakal, magtatayo rin sila ng shipbuilding para palakasin ang ating Navy and Air Force. Ikaw, salita ka na salita, akala mo, ikaw lang marunong, gago. Hindi naman. Pero sabi nga, kung ayaw niyong umaklas, alam niyo, frustration na po yan ng marami sa atin. They're all frustrated. Kanya gusto nila mag-RevGov, kung gusto nila mag-ganito. Ang importante po, alam nyo, ang napakadali po yung sinasabi nyong umaklas. Napakadali po mag-RevGov.
Pero anong gagawin nyo pag nakapag-RevGov wala na kayong kayo? platform of government. Kailangan meron kayong programang naiisip. Hindi lang yung basta-basta RevGov o umaklas. Matutunan tayo sa EDSA 1, walang nangyari. Matutunan sa EDSA 2, wala rin nangyari. Nandiyan pa rin ang crowd. Kaya dapat matinding pagbabago. Halimbawa po, federalismo, sinasabi nyo. Halimbawa, sinasabi nyo, hybrid election. Magka-hybrid election ka. Kung kontrolado naman din ng mga oligarko yan. Yung mga nag-iisip ng election ngayon pa, 2022, palagi ko sira ulo no? Yeah. Ba't mo papag-isipan yung panahon na yan? Hindi ka pa nga umaangat dito sa sitwasyon at alam natin, pahirap ng pahirap ang kalagayan ng tao. Baka pagdating ng 2022, wala ka ng bansang magiging presidente, no? You have to do certain things now, no? Yes. Yan ang sinasabi natin. Tsaka meron po tayong kinakailangan programa na paandarin as soon as you have make these changes, no? Yung po ang importante. Kanya po namin sinasabi, state of emergency. Hindi na kasi pag yung state of emergency, meron pong gagawin sa state of emergency. Ito nga pong sinasabi natin na nakalagay sa Saligang Batas, Section 17, 18, 19, Article 12. That the state must take over the public utilities. Yung po ang unang-unang hakbang para sa pagpapaunlad po sa atin. And for us to survive. Ang RevGov po, walang programa. Merong gustong military rule, merong gustong federalization, merong gustong parliamentary, pero wala po silang pinag-uusapan tungkol sa kapakanan ng taong bayan. Ano laman nun? Then saka meron pa yung foreign direct investment. FDI, okay lang yun, walang problema. Pero kung talaga mauubusan lang din tayo at di naman garantisadong malaki sweldo bibigay niya, kaya nga sila pupunta dito, then murang ang trabaho, tayo na lang. And it's not a program. No? It's not a program. It's not. That is why, eto mga ito, mag-isip man kayo ng konti. At we have to work out para may direction tayo. Military build-up, financed by the government to help the new industries yan, malaking tulong yan sa atin. Okay, Salvador Ochoco, si Duque nga, hindi nga kayang alisin buong kabinete. Pa kaya, mga sir, kayo medyo mga bata pa, paano kung matanda ka na? Alam niyo po, matanda na rin. Matanda na rin kami. Kami dalawa, pero yung pera to. Kenifa Ortua, mga nakapaligid sa Pangulong oligarchs, ang amo nila ay binabayaran sila ng mga oligarchs para protektahan ang mga ulupong na oligarchs. Dapat patalsikin si Dominguez Jokno, lahat ng kabinete. Sipain nyo, Mr. President, niloloko lang kayo. Pakinggan nyo ang taong bayan, bumoto sa iyo. Tama. Okay, from Emil Bautista, yung naka-red scarf, si Ruben Tagalog. At yung isa, si Damian Soto. Ang isa pa ay si Steven Senior. Sino pa si Ruben Tagalog? Yan ang research ko. Singer yan ng mga kundiman. Palagi ang background niya kumakanta! Ang background niya palagi may mga bahay kubo sa likod. Wala nang palakas. Pero thank you po. Salamat. Damian Soto, ano yata radio commentator Payat din, kaptulad ko. Maraming salamat. Ikaw, manggaling ka ba mga rate? Steven Seagal pa Astig yun, astig. Hindi po, mas guwapo pa ito kay Steven Seagal. Okay. Rosita Sia. Dali. Kay Rosita Sia. Isa pa, yan. Sana marinig ng Presidente ang mga sinasabi ninyo. Saludo po ako sa inyo. Thank you, Rosita. Leonardo Aram. Wow naman, ang sarap pakinggan ng usapin nyo. Sana naman mabuksan ang mga pag-unawa ng ating mahal na Pangulo na ang taong bayan at ang kanyang pansinin at tulungan. Thank you. From Dino Bino, di niya siguro
tanggalin si Duque for one friends niya kapatid si Duque. Sinabi mo Tama. kanina eh. Two, baka mag-backfire. In short, may rason or may reason kaya di niya matanggal si Tae. Okay? Kaysa tayo dyan. Chuck Raff, sa totoo lang, ang ekonomiya natin ay pa-dead economy na resulta yung ng kakapapaniwala natin sa World Health Organization. Paano pa makarecover kung yung dead economy na? Hanggat maaga pa ibalik ang Pilipinas sa normal, wala naman talagang COVID or seasonal flu. Or seasonal flu yan. Extra strength Tylenol at broad spectrum antibiotics ang gamot dyan. Thank you. Okay. From Starseed Radio TV2. PRD Congress Senate nationalize all public utilities. Now ASAP. Wala ng pera taong bayan. Ano pang hinintay ninyo? Tama. From River Otter. Siguro ang dapat kausapin nyo si Inday Sara. I'm sure she will relay your message or she can facilitate a meeting. Thank you for your services. Mga kagalang-galang na mga Ginoo, mabuhay po kayo. Salamat po. From Iron Rock, Jeremy's, good evening Katiperos. Pagbati mula sa grupo ng Marcos Ladies Hong Kong. Thank you, Iron. Iron Rock. From Marmalade Pie, totoo ba na ang downside or negative effect of the build is project is higher taxes on the people? Many thanks watching in Canada. Totoo. Kung talagang, kasi nga, ang mga karamihan ng gumagawa ng PUV, puro mga privado, talagang aabot tayo sa higher taxes. Pero guys, sabi namin, kung ang pag-aari ng mga public utilities ay makuha ng gobyerno, at yung kikitain natin dito, at ang gawin ng gobyerno ay babaan ng singil sa kuryente, sa tubig, at doon din sa telekomunikasyon, pati itong mga taxes natin, bababa na lang. Ako lang, dadagdagan ko pa po, no? Alam nyo po, ang build. Pag meron kang infrastructure building project, ang karamihan dito ay utang, no? Meaning, uutang ka sa ibang bansa, no? Tapos, kung government to government, let us say, Philippine government borrows from China government, no? Kung government to government po yan, napakaganda dahil napakaliit ng interest, hindi po lalampas sa 3% per annum. Tsaka up to 30-40 years to pay yan. No? Almost pay when you can. Meron ka pa ng moratorium na mga 5 years to 10 years para umaandar na yung infrastructure na pinaghiraman. No? Now, therefore, kung ganyan yan, kung malawakan utang yan, no? Matagalan utang, no? Actually, you do not have to raise taxes to pay it because ang tinitingnan mo, umutang ka para sa infrastructure. Tapos yung kikitain mo, dahil meron ka ng infrastructure, yun ang magiging pambayad mo sa utang. Hindi yung mga tayo dito nagbabayad ng utang sa base of taxes. Now, why is it that they raise taxes? They raise taxes for something else, but they claimed, etong mga economic advisors ng presidente, na hindi nila they raised taxes for something else, but they told the president and the people that it was because of this build. No? Ako, I do not believe that the build needed a raising of taxes to be paid because they are all long-term debts. Okay. Alam mo, kung ang ating BIR at BOC lang ay talagang maayos at magkukolekta, ilang bilyon ang nawawala. Parang ngayon, kung ilalagay natin itong nawawalang pondo, ay ilagay natin, i-develop yung kakayanan ng ating militar, lalo na sa Navy and sa Air Force, yung mga smugglers yan, mahuhuli ka agad. Magaganda magka-police. Kaya nga, maraming paraan para talagang tumibay ang bansa. Ayusin na yung korupsyon sa BIR at sa customs at patibayan ng ating mga magtatanggol sa ating bansa. Yung economic sabotage po yung smuggling. Kaya nga. Dapat yan, death sentence agad. Matik yan. Matik yan. Palagay ko, alam ni Perpetual Roque yan. Dahil law professor yan. Marunong, magaling. Alam mo, kaya sinabi mo mga gasolina, isa sa mga smuggler, pati rin yung mga retail stores.
May ugong nga eh. Yung mga may-ari ng malalaki mga Megamods. Yan. SNR. Yan ang mga professional smugglers. Mga oligarko. Oligarko pa rin. Okay. Sila pa rin may-ari. Matindi nga yun. Alright. Okay, ito naman, ngayon lang, sa nangyari, galing po kay Faye Marie Melgar Otakan, sabi ng Presidente, bigo siyang sumpuin ang korupsyon. Kasi sarili niyang gobyerno ang kalaban niya. Paano pala talaga magagapi ang korupsyon? He has the power to declare a state of emergency and then mobilize the Philippine National Air May sagot ako dyan. Sige. Yung sagot ni Atty. Roque. Perpetual isolation sa mga korap. Ayun. Swak doon. Alam niyo po, Presidente, makakalutas niyan eh. No? At pinakailangan talagang, sabi ng Presidente noon, suspicion pa lang, tanggalin na niya eh. Okay. Ngayon ang daming nagsusumo sa kanya, ayaw niyang pakinggan. Ang daming mga batikos na yung sa BIR, no? Naku, sabi ni Dulay. Araw-araw yon, no? Ni Otelo. Yang PhilHealth, araw-araw yan. By mere suspicion, take them all out, then continue with the investigation. No? Okay. From Raz Mendoza, good evening mga katipaneros, mabuhay kayo. From Doris Valles, magandang gabi Sir RD, Sir Butcher Toti from Singapore. Thank you, Doris. From Jose Laura Malonzo, good evening po sa inyong tatlo. From Ellen Rizo Arenajo, good evening po sa inyong tatlo. Kamusta po kayo? Ingat po kayo lagi. God bless you always. Thank you, Ellen. Thank you po. Rod Voigt Pereabras, good evening katipunan from Subic Zambales, watching you always. Thank you. Jose Lauro Malonzo, perpetual abangers. Si Lenny Lugao. Si perpetual na nakaabang. Perpetual abangers. Lugao fake vice president para palitan si Tatay Diggs. At na perpetual. Di ba may kantang perpetual? Ay, perpetually. Alam ko may kantang ganyan. Kay Betchay, gandang gabi po. Tingin ko may basbas yang sa taas style na yan ng admin magpapalabas ng balita na i-confuse ang tao para pag-usapan sila. Baka naman po planado at may sinusunod. Pwede rin. Pero hindi kami tanga. Doris Valles, so ano po ba ang dapat gawin ni PRD para tumino ang gobyerno natin mag-declare ng RevGov? Alam mo, tayo na lang talaga, nasa atin na lang kamay para talaga bulabugin itong ating gobyerno. Hindi lang si PRD. Si PRD kailangan bulabugin din eh. Ano singin mo, ka-RD? Oo naman! Yung sinulat ko nga ngayong araw na ito. Pakibasa nyo na lang po. Okay, so Laro Malonzo, lumang narrative yan. Ginamit na kay Marcos yan. Anong lumang narrative kaya ito? Hindi ko maintindihan kung ano yung Malonzo. Pero alam nyo, marami kaming minumungkahi sa ating ekonomiya na naakma dito sa plano ni Ferdinand Marcos na nakaraan presidente. No? Akma po ang ating development program dito sa mga ginawa ni Marcos. Actually, marami tayong gustong ipagpatuloy sa mga ginawa niya na nahinto dahil kay Corazon Aquino. Hindi porque maka-Marcos kami o ano, wala naman kami politik. Ito lang ang prinsipyo lang, no? Akma, no? Akma dito sa gusto ng tao. Okay. Kay Crime Bastre, KDP ang kaagapay ng bayan sa katotohanan ng mabuhay, watching from Thailand. Thank you, Crime. Doris Valles, wala dito sa Singapore si PRD. Kung dito yan, lalabas ang balita agad. Okay? Thank you. From Ray. Kung si Duque ang godfather ng mafia sa PhilHealth, si Roque naman ang godfather ng mafia sa Perpetual. Pambabae yun eh. Di ba yung eskwela na yun? Pang-chicks lang yun eh. Hindi ba? Mix din. Pwedeng girl, pwedeng boy. Ay, mas lalo pwede. Lead yung Perpetual Health. Papsi ESP. Good evening po. Ipagpatuloy sana ng gobyerno ang tungkol sa joint exploration hindi lamang sa South China Sea, kundi doon din sana sa Mindanao. Napakayaman ng Mindanao sa natural gas, kaya na nga sa Maguindanao at Agusan del Sur.
magagamit pa ang Pilipinas sa power generation para bumaba ang bayarin sa kuryente at tubig. Kung yan. Tama po. Oo nga eh. Ana, si Distor, oy, kamusta ka? What I missed, fell asleep. Ana, good morning. Yeah, how are you, Ana? Doris Reyes, grabe din pala si Gloria. Yan pala kwento niyan kung bakit naging presidente siya. Yes. From Miriam Karikawa, good evening po mga entrepreneurs. Stay safe po. Thank you, Miriam. From Isay Ariel, good evening, Tres Mosqueteros of KDP. Kapag hindi pa kumilos si PRD na sundin ang nakasaad sa Constitution, pupulutin talaga ang bansa natin sa kangkungan. Salamat sa inyo mga sir. Sharing this podcast is the only thing we listeners can do to help. Thank That's you. right. Thank Exactly, Isay. We would like you to share all of this. And also, not just to share it in the internet. When pag nag-uusap-usap kayo mga kaibigan, no? You discuss this. Importante sa diskusyon po, lalong tumitindi yung kaalaman nyo. No? Tama yun. From Sherazad Alonto, magandang gabi po, Katipuneros. KDP Katipuneros, thank you. Sherazad. From Fe Marie Melgar Otakan, naging bobo karamihan sa mga Pilipino. Nagsipag abroad ang mga matatalino at magagaling na mga scientists. Yun na nga eh. Tama. Kung dito lang tayo, magkaroon tayo ng magandang kalakaran, ayos sana eh. Ricardo Axianco, mabuhay kayo pati si Tatay Digong, napakabait sobra yan kay Aquino. Shiraz Alonto, doble ang post ni Duque, buhayang walang kabusugan. From Fe Marie Melgar Otakan, sabi ng Pangulo, hindi na raw magnanakaw si Duque kasi mayaman na. Okay. Talagang na, yan kasi sabi niya, Charlotte Daniels, walang isolate dyan. Wala pa. Nangyari sa ibigasan na yan, moro-moro lang yan. Kaya nga. From Prince Negosa, good evening, KDP watching from LA. Thank you, Prince. Raul Villar, dapat talagang baguhin ng 1987 sa Ligang Batas. Hayaan nga ang lumabas na, hayahan na nga lumalabas na ang katotohanan na si Duque ang godfather ng mafia sa Philippines panahon pa ni Gloria Arroyo. From Doris Reyes, nang dahil kay Cory talagang naghirap ang bansa natin, sana makaupo si BBM para naman makatam natin ang kaginawaan sa buhay. Sana nga si BBM nagsasalita na rin katulad namin dito sa KDP, lang amin na hangarin, Doris. Fe Marie Melgar Otakan, natapo kayo dito sa Surigao. Mina ng nickel, #1 buyer Chinese, gamit ang nickel sa napakaraming bagay, steel production, etc. Yun na nga eh. Yeah. Kung minimina nila yung nickel, kulang na lang natin ang steel industry eh. JJ Lopez, 3 kupal na matatandang walang mga alam. Kami. Pasensya na, JJ, kung sa tingin mo wala kaming alam pa, ikaw na lang sa tingin namin, marunong na lang, okay? From Rain, Revcov na walang silbi kung oligarko pa din ang mag-ahari. Masabuti ang plataforma, ang gobyerno kahit hindi ng mga Revcov. From Bay Alice, God bless, KDP. From JJ Alonso, 3 kupal na matatandang walang mga alam, wala pa kayong mga mask. Aking mga hindot nyo. Salamat siguro, din. Siguro alam mo, sa bugeto, siguro drug addict ito. Alam mo, JJ, ang patunay nga sa amin dito na wala kaming mask, lumalabas talaga, hindi effective ang pagmamask. Hindi kami plastic. Alright? Eric Bautista, watching from Kababayan. God bless. Okay. Thank you. At salamat sa inyo mga, marami pa, meron po rito. Ulit kay Fe Marie Melgar Otakan, sana kasing tibay ng mga infrastructure ni Marcos, yung mga build ni Pangulong Duterte. Dami niyong kukuda, puro lang kayo mga general statements, may label pa, mag-libel pa kayo sa pagsabing smuggler ng SNR, mga bobo. Well, hindi naman, pero sinasabi lang namin na intindihan natin naman maayos. Alam mo, ang kriminal dito malalim na. Malalim ng kriminal. Okay, so, binabagitan namin ito, yan ang mga suspetsya. Hindi ko na sinasabi, sila, pero dapat tingnan yan. Meron tayong tinatawag dito dati nga meron yung National Economic Intelligence Board, pero pinasara ni Cory Aquino del, hindi siya marunong mag-isip, pinasara niya yung ahensya na yun. Tsaka alam mo, yan ang gusto nila, itong mga tiwali, ang gusto nila, tahimik tayo at matakot tayo sa ganito. And it is naive. Alam niyo po, ano bang naive sa Tagalog? No? It is naive for people to believe
no, that smuggling is not one of the activities of the big retail outlets. No? Malaki pong smuggling na nangyayari dyan. Sobra po ang laki, hindi na po mapigil. No? From Lilian, MB Bacani, keep safe and healthy mga sir. God bless po sa inyo. From Eric Bautista, mukhang meron na naman perpetual problem sa darating. Kung totoo, ang balitang namatay ang daughter ni Russian President sa COVID vaccine, apektado kaya mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, fake news po yan. Fake news yan, dahil nga sa bakuna eh. Okay. Ang namatay, yung kapatid ni Trump. Oo. Yung 72 years old best friend niya, na kapatid. Okay. Yun naman sabi lang namin, no, na yung aming tinatalakay dito sa programa nito, sa ayaw at sa gusto ninyong marinig ito, para nag-iskandalo pa yung iba sa inyo, ito yung mga ibang mga, kung hindi katotohanan na talagang mahirap tanggapin, pero ganyan talaga ang ating kalagayan. Hindi namin sinasabi na kami lang marunong dito, siguro meron din sa inyo dyan mas marunong, pero siguro kayo mismo magpahay, kasi kung hindi, hakayaan lang natin itong ilang taon na nakalipas, 33 taon na gumagana itong saligang batas na to. At alam natin, marami pa rin mga kahirapan din sa paligid natin. At sa nakikita namin, may solusyon, pero ito dahan-dahan namin ipinapahayag sa inyo para maunawaan nyo or para maintindihan ninyo kung paano darating tayo sa ganyang klaseng pananaw. At saka, ito pong ginagawa natin, commitment po ito ng namin tatlo at kasama na rin sila Rita Gadi at mga iba pang kasamahan sa KDP. Pati na rin yung mga KDP na nanonood at ang ginagawa nila, sinashare nila ang ating mga programa sa kanilang mga kaibigan. This is a commitment. If you notice, all the time, ever since we came out, we are not promoting any political entity. Wala po kaming sinasabing dapat ganito ang presidente, ang magiging presidente sa darating na halalan o ganito. Wala po kaming tinutulak niyan. Programa lang po ang tinutulak natin. Bakit po? Dahil ang nakatutok lang kami sa kapakanan ng taong bayan. Nakatutok lang kami sa kapakanan ng ating republika. No? Yun lang ang talagang pakay namin. And the only way we can do that is to share what we know to all of you. At matuto kayo. Ngayon, kung ayaw nyong maniwala, okay lang sa atin. Okay lang, no? Pero sa aming palagay, itong mga programang to, ang maglulutas. Katulad nga nung sabi ni Toti, kung meron kayong ibang programa, hindi ilabas nyo. At kung meron kayong kakayanan, hindi ilabas nyo din sa Facebook, sa YouTube, at itulak nyo. Dahil napaka-importante po ang mga ideas na nakatutok sa kapakanan ng bayan. Hindi po kami nagsasabi na ito lang ang mahusay. Baka meron pang magaling na ibang ideas. No? Maganda yan para may tutulak natin para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya sa yugtong ito, kami po yung papaalam saglit at sa abangan nyo kami sunod na araw, sa araw ng Huwebes at din Sabado sa isang araw na naman ng Talakayan Bayan. Ito yung lingkod, Toti Casino. Si Butch Valdez po ng KDP. Magandang gabi po. Ako po si RJ Havellana Jr. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!